Ilang senador itinanggi ang pagtanggap naman ng Leadership Fund kaugnay sa umano'y 24 billion pesos na Leadership Fund na inilaan daw sa mga senador noong 2024 hanggang 2025. Ibabalita po yan ni Mar Gabriel. Mar? I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Lahat ng request ay course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado. Yan ang iginiit ng dating Senate President at ngayon Senate Majority Leader na si Senator Juan Miguel Zubiri sa harap ng pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan ukol sa 24 billion pesos na leadership fund para sa mga senador noong 2024 hanggang 2025. Sabi ni Bunoan, ang leadership fund ay para sa mga senador na nagre-rekomenda ng listahan ng mga proyekto. Bawat senador daw ay may nakalaang tig 500 million pesos, habang 1 bilyong piso naman para sa mga pinuno ng komite. Pero paliwanag ni Zubiri, ang anumang amendment sa budget noong panahon niya ay dumaan sa tamang proseso. Wala rin daw siyang nakikitang mali sa institutional amendments. As long as it is devoid of influence, Mr. President, by the legislator on the choosing, on contractor, on the kalokohans that happened there, as long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Yan ang importante. Hindi po siya dapat ghost projects or substandard, Mr. President. Sinuportahan naman yan ni Senator Pia Cayetano, sabay giit na hindi tamang lagyan ng mali siya kung nagkakaroon man ng amendment sa budget. We don't tolerate corruption here. But I also don't tolerate that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job. Ngayon, kung meron kang ginawang malisyoso, di yun, take it up in the proper forum. Kasama rin sa mga nabanggit ni Bunoan, sina Senator Bongo, Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Sabi ni Senator Go, hindi siya kailanman nagsumiti ng listahan ng mga proyekto kay dating Undersecretary Roberto Bernardo. Kung may koordinasyon man daw sila sa Executive Department, ito ay para matiyak lang ang tamang implementasyon ng mga proyekto. Kami, yung mga less privileged dito sa Senado, as early as 2023, yung mga proyekto ko po ay, yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. Hirit naman ni Senator Padilla, dapat daw na kumpletuhin ang detalye kung may mga aligasyon sa kanila. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Wala naman daw ideya si Senator Amy sa aligasyon ni Secretary Bunoan. Parati naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Kailyan o kababayan ko si Secretary Bunoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Erbosa. Parati naman kami magalang sa Ilocos at kinikilala ang utang na loob. Pero hindi ko alam kung ano yan eh. Si Senator Panfilo Lacson, hindi na raw nagulat sa pahayag ni Bunoan ukol sa leadership fund. Sabi niya, hindi naman daw illegal ang allocables, pero para sa kanya, ito ay improper. It doesn't automatically mean na merong misuse kung merong allocable. It could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umaabot na ng meron tayo narinig na 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before. Ano? Sabi ni Lacson, wala ng leadership fund sa 2026 national budget.
At pagtitiyak ng bagong chairman ng Committee on Finance na si Senator JB Ejercito, hindi niya papayagan na makalusot ito sa 2027 budget na nakatakda na nilang simulang talakayin. Can be rest assured that na ako bilang chairman ng bagong chairman ng finance, reforms will continue. No, of course yung accountability, yung safeguards will always be there as an offshoot of the biggest scandal doon sa flood control. Hindi na ho mangyayari muli yun. Of course, hindi na tayo papayag this early. Sabi ko nga, hindi ko na papayagan ang last-minute insertions, lalong-lalo na sa BICAM. No more amendments or insertions during BICAM. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Do it on the floor. Lahat sa floor. Everything will be done in open session. No? Wala na ho yung mga secret BICAM, wala na yung small BICAM na tinatawag. So, transparency, unang-una yan, reforms. Nilinaw din ni Ejercito na hindi lahat ng insertion ay masama. At kung maganda mga request, makakatulong sa mga constituency, kung para sa health, kung saan man yan, tutulungan namin at i-forward natin. Kung ito ay ma-process at ma-aprobahan, di matcha-charge sa amin yon. Pero wag lang merong post-enactment intervention. Do, yung merong kang kinalaman sa kontraktor, kung sino ang gagawa, dapat wala tayong kinalaman doon. No? Yan ang dapat na iwasan, yung post-enactment intervention at yung siguro enactment. Sa ngayon, pinag-aaralan na raw ni Ejercito ang laman ng National Expenditure Program para sa 2027 at isinasapinal na rin nila ang magiging schedule ng budget hearing na posible raw gawin tuwing Huwebes at Biyernes. Mar Gabriel para sa 100% Balita.